So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo sa panibagong episode natin ng Minecraft. Actually, RL Craft series pala. RL Craft series. And today, kita nyo naman is snow. So, last episode, dami kong tinapos na mga Dragon and Battle Tower kung natatandaan ninyo. Medyo na-late nga ako kasi ng upload ng isang araw kasi grabe tong episode na ginawa ko ngayon kasi grabe yung pag-grind ko nung enchant, guys. Ako na nagsabi sa inyo, mas matagal pa siya kaysa sa sa lahat ng ibang bagay na ginawa ko. Itong enchant yung mahirap. Tingnan nyo naman, oh. Ang layo na nang naikot ko, guys. Sabi ko, diba, sa off-cam, mag-ano ako ng mga enchant. Maghahanap ako. Ang lawak na nang naikot ko, guys, oh. Inanohan ko na, minarkan ko na lahat ng may mga kailangan akong enchant. Pero papakita ko rin sa inyo yung ibang part na kasi makikita nyo, may farm ako dito. Ito, bookworm farm siya, ginawa ko siya. Yan. Ano kasi sila eh, kailangan mo sila for enchanting din. So, papakita ko yun sa clip muna. Yun na lang muna panoorin nyo. Tapos, tuloy tayo sa pinaka point ng video nito. Magtapos yung manood. So, ito yung villager na hinuhukay ko. Ano siya? Librarian villager siya. Ito yung sa unang base natin na malapit na may dragon dead. Buti nga hindi ito namatay eh. So, ito kasi nagbebenta siya ng envenom, which is nagbibigay ng poison tsaka wither sa kalaban kapag napapalo mo. And maganda yun. Gagamitin ko siya para sa sword. Ang librarian kasi ng RL Craft, guys, nagbibigay sila ng 3 books na ino-offer sa'yo. Yung unang books is either pangit or maganda, pero may dalawa pa silang box na i-offer sa'yo hanggat pinapalevel mo sila. Buti nga to, nung pinapalevel ko, nagbigay siya ng subject PE, which is yung effect, may chance na makakuha ko ng random na potion effect. Siyempre, ano lang yun, positive potion effects kada palo ko. So maganda siya kapag magtatakil ka ng dungeon or mag-ano ka kasi may potion effect ka nang kukuha. Parang infinite potion effect basta pumalo ka lang, 'di ba? So pagkatapos ko makuha yung mga magagandang enchant na yun, syempre inuwi ko kagad kasi ako mawala. Lalo na rare yung subject PE, lalo na yun. Tsaka level 3 kagad yun. So konti na lang yung kailangan ko para magpa-level. Nung pagbalik ko naman, nung nag-aayos ako ng base, bigla naman nagkaroon ng event, yung Cinderfall. Cinderfall, prepare to burn. Trinay kong kalabanin para si XP yung mga mobs na nag-spawn kasi sayang naman. Kaso guys, yung penetration na debuff na binibigay nila, ang sakit, muntikan ba ako mamatay dito. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Walang epekto kahit sobrang kunat mo. Basta like a night mob ang humit tayo, tatagos at tatagos yung mga damage kasi wala ka namang cure para dun sa mga debuff. Pagtapos mag-despawn ng mga cinders, bumalik lang ulit ako sa village. Nakipag-trade lang ako. Yun talaga yung ginagawa ko, guys, sa buong off-cam na ginagawa ko. Nagkakapag-trade lang ako para mapalevel yung iba't ibang librarian para makuha yung kung ano yung ino-offer nilang book. Tapos, nagbebenta rin ako ng materials para magkaroon ako ng emeralds. So, kapag tapos na yung trading ko, kapag wala na akong item, nag-iikot ulit ako para mang-loot. Ito, nakakita ko ng malaking, parang lalakas ng mga mob dito. Malaki yung dungeon. Nakakuha ko dito, guys, ng Ring of Regeneration. Sarap nang nakuha ko dito. Kasi nasa taas lang yung chest nila din. Pwede mong kuhanan eh. Nalipad naman ako. Tapos dito naman, mga ate at kuya, sinwerte ako dito. Nakakita ko ng Golden Bookworm. Alam nyo ba, ang Golden Bookworm is 1% chance lang nag-i-spawn sa wild. So, ano bang purpose ng bookworm na to? Yung bookworm kasi, kunyari, may pangit kang enchant, tapos pinakain mo sa kanya, i-recycle niya yun. Bibigyan kanya ng enchant equivalent sa enchanting level niya. And yung golden bookworm kasi, ang mas maganda, nagbibigay siya ng mga treasures.
treasure enchant, which is yung mending tsaka advanced mending ata niluluwa din niya. So yun yung habol ko guys, yung mending tsaka advanced mending, kasi may hirap makakita ng villager na may mending. Dinampot ko lang siya gamit yung rock, buti na nga lang yung rock may ability na ganun. Tapos nilaglag ko lang siya doon sa butas na hinukay ko dati na dapat na gagawin kong base. Tapos ginawa ko siyang enclosure. Nilagyan ko lang ng glass trapdoor, then doon ko lang siya kinulong. So, itong bookworm na to, ang enchanting level niya is level 6. Medyo mababa siya, so kailangan pa natin palakasin. So, para mapataas natin yung enchanting level ng bookworm, kailangan natin mag-breed ng dalawang bookworm na magkaiba yung enchanting level. Dapat yung isa mataas, kasi yung mangyari nun, yung magiging offspring nila, mas either combine nung dalawa, or in between doon sa dalawa. So, ganun yung nagiging enchanting level. So, ito, nagluwa na yung golden bookworm natin ng mga enchant. Pinakain ko kasi siya ng mga pangat na enchant. So, ang niluluwa niya lang is yung mga nasa level 6 enchanting level. Yun lang yung pwede niyang maluwa. Ito yung hindi siya na mahirap, pero pinaka time consuming na part kapag mag-enchant ka siguro, kasi kailangan mo ng meron namang ibang way para mag-enchant para yung mabilis ka makapag-enchant, pero yung ginagawa ko kasing way is yung sa bookworm. So hindi ko pa kasi alam that time kung paano yung easy way na pagkuha ng enchant na magusto mo. Tsaka ayoko rin gawin yung ganun. So ito, time consuming talaga yung pagbe-breed nila. Tapos dito, unti-unti na sila dumadami. Since dumadami na sila, kailangan ko rin sila bawasan. Kailangan ko patayin yung mga low level enchanting para kapag nagbe-breed ako, nagpo-proceed forward lang sila sa mas mataas na enchanting level. Dito guys, nakakuha ko ng upgrade potential. Nakuha ko siya sa champion na skeleton. Hindi ko alam kung ano yung upgrade potential that time, pero nung sinearch ko, sobrang rare daw nito, and sobrang ganda niya guys pag ginamit sa weapon. Since nagda-drop pala ng magagandang enchant yung mga champions, binalikan ko yung battle tower na champion, yung 3 star. Binalikan ko siya para patayin, then yun, nag-drop siya ng magagandang enchant kahit pa paano. Tapos dito mga ate at kuya, balik na naman ako sa magbe-breed ng mga bookworm. Dito ko lang din na-realize na pwede mo pala speed up yung growth nila. Kasi pag bagong panganak, 20 minutes yung antayin mo. Kaya gumagala ako noon that time. Pwede mo pala ma-speed up yun gamit yung pagkain din. Napapa-speed up mo siya every minute kada pakain mo. Yun yung ginawa ko. Then, konti na lang makakakuha na ako ng level 30 bookworm dito. Tapos dito, finally, nakuha ko na yung first level 30 enchanting level bookworm ko. Bumalik ulit ako sa paggagala, then nakita ko yung village na to, yung malaking village. Merong mending villagers, guys. May mending villager. So, tinakpan ko agad to, and nilubog ko siya sa lupa para hindi anuhin ng mga zombie. Doon din sa same village na yun, may nakita ulit ako ng librarian. Nagbebenta naman siya ng Supreme Bane of Arthropods. Hindi ko siya kailangan, pero Supreme kasi. So, baka magamit ko in the future. Ipakain ko sa mga bookworm para makakuha ng mas magandang enchant. Tapos ito naman yung villager na nakita kong may curse break. Gusto ko sana nito. Kasi may mga weapon sometimes na may curse, and may gusto akong kunin na enchant. Gusto ko lang tanggalin yung curse. Kaso yung villager nisumpa rin pala sa sarili niya na hindi niya matanggal. Tapos dito guys, mga ate at kuya, yung mending villager na binilan ko kasi gusto ko kagad makuha yung mending. Pinalevel ko kasi para makita ko ibang books. Nagbebenta rin siya ng Viper V, which is sobrang ganda and sobrang really good combo sa
Envenom. Kasi yung Envenom, ipapoison ka niya or i-wither ka niya. Then, yung Viper is extra damage to poison enemies. So, maganda tong Viper na to. Swerte ko dito sa villager na to. Since meron nga akong shortage sa Emerald, nakipag-trade na lang ako kung kanino ko ininong mga villager. Tinanade ko na rin yung mga gold ko for Emeralds kasi wala na akong paggagamitan ng gold. So, tsaka sobrang common ng gold lalo na may mga dragon den na puro gold. Kaya dito pinang-trade ko na sa mga emerald. O habang nagagala guys, nakita ko tong floating island. Ang weird ng pagka-spawn niya, imbis na pataas kasi nga floating island to. Nag-spawn siya sa middle of the ocean. Tapos may parang barrier yung tubig na basta ang kulit tignan nyo oh. Diba? Kasi ngayon lang ako nakakita nito. Nakakita dito ako ng sobrang laking sea serpent. Trinay ko siya patayin guys. Napatay ko naman. Kaso hindi ko alam kung saan lumubog yung skills niya. Hindi ako pwede lumalim guys. Kasi may mga mobs ng Lycanite sa tubig. And mamamatay ako pag the moment na lumubog ako dun. Dito nagbalik lang ulit ako sa breeding ng bookworm. And nakakuha na rin ako sa wakas ng pangalawa kong golden bookworm. So paano ba makakuha ng bookworm through breeding? Sila guys? Kapag meron kang bookworm to bookworm normal, meron kang 1%. Then, kapag gold to normal, meron kang 4%. And kapag gold to gold, meron kang 10% chance. Yun yung mga percentage kung paano makakuha ng golden bookworm. Ito mga ate at kuya, meron na tayong level 30 enchanting level na golden bookworm. So, matagal-tagal to. Ang dami kong in-skip. Hindi ko na masyadong ni-record yung iba kasi ang tagal ng breeding talaga nito. Since meron na ako ditong level 30 na golden bookworm, pinatay ko na yung lowest which is yung pinakauna nating bookworm. And kailangan ko din kasi yung skills niya para sa disenchanter. Yung disenchanter mga ate kuya, kabaliktaran niya yung enchanting table. Etong disenchanter, kinukuha niyo yung enchant. Yung pinakataas lang yung pinakaunang enchant lang yung kinukuha niya. Hindi niya nakukuha lahat. OP yun pag nakukuha niya lahat. Bali yung taas lang yung nakukuha niya. Then, magagamit mo siya. So, iba't ibang mga equipment. Dito makikita nyo mga ate at kuya, nag-enchant ako ng gold dagger. So, bakit gold dagger? Kasi gold dagger yung may pinaka-highest enchantment for weapon dito. So, yun yung in-enchant ko kasi kailangan ko ng education tree, guys. Education tree para dun sa extra XP para mas madali ako makapag-farm ng EXP. No, nasa baba yung education. Tapos dito mga ate kuya, makikita nyo ako magpakain kung paano mag-re-enchant gamit ang bookworm. So, kukunin mo lang enchant, then i-right click mo sa kanila. Siyempre, ang pipiliin mo yung highest level and yung may mababang digesting level. Pag mas mababa, mas mabilis siyang tumae ng enchant. Yun yung kapag mas mababa. Pag mas mababa, mas mabilis siyang makakatae ng enchant. Mas mabilis niyang madadigest yung enchant. Dito mga ate kuya, makikita nyo, nagka-craft na ako ng na gagamitin nating prototype na ultimate armor. Hindi pa to yung final, guys. Hindi pa to yung final. Lang to, prototype. Kasi gusto ko matry kung ano yung pakiramdam ng merong magandang armor talaga na fully enchant. Then habang nagagala, nakakita ko ng malaking dragon bone. So akala ko talaga stage 5 to, pagkakuha ko stage 4 lang. So kailangan ko kasi yung stage 5 na skull para sa dragon's eye. Then hindi kalayuan doon mga ate at kuya, may nakita na naman akong library na may librarian na nagbebenta ng Supreme Fire Aspect. May kamahalan pero sulit naman kasi Supreme ang highest tier na pwede mong makuha sa mga enchant. So sila, yung parang normal na enchant, yung vanilla, then sunod yung advance, then yung Supreme. So Supreme yung pinakamalakas kaya sobrang worth nung emeralds ko dito. Tapos dito mga ate at kuya, nag-enchant na naman ako. Pinuno ko na nga inventory ko ng golden dagger para lang makakuha ng magagandang enchant. Kasi nahirapan din talaga ako dun sa bookworm and sa villager. Umaasa lang ako na bigyan ako ng magandang enchant. Makakuha lang ako ng magandang enchant dito sa mga weapon na to.
Then dito mga ate at kuya sa last part na to na ipapakita kong clip is yung gumawa ko ng Ice Dragon Strengthened Bow. Papalitan ko yung crossbow ko kasi alam ko mas maganda ang long bow in late game dahil may mga level perks para sa long bow kaysa sa crossbow. So ito nga, gumawa na ako and pinag masterful ko lang siya na reforge. So, balik na tayo sa present. So, magpasalamat. Thank you pala kasi 25 subscriber na tayo. No? So, thank you sa mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta sa akin, mga ate at kuya. Konti na lang, half na lang, and 50 subscribers na tayo. Tapos, gagawa tayo ng mga bagong video. At, tatry ko yung mga ibang mod pack. Baka nga mag-try ako ng mga 100 days video eh. So, try natin na. Salamat! Kung nakita nyo naman, di ba? Grabe yung paggagala ko dito, guys. Ang dami kong battle tower na inano na tinira. Ang dami ko ring dragon na pinatay. So makikita nyo, bugbog na yung armor ko. Lagi ko nire-repair yan. So siguro it's time na talaga na magpalit tayo ng armor. Ito na lang, naayos ko na yung ano. May 2 sets of armor ako. Yung isa, gagamitin ko to sa overworld or sa mga madadaling dungeon. Yung basta hindi part ng Lyca Knights. So, may reason kasi bakit hindi ko gagamitin to. Kasi hindi katulad ng silver armor. Yung silver armor, may cure siya na effect. Kaya kong matanggal yung mga bad effects na binibigay sa akin ng Lyca Knights. Di tulad ng itong armor na set na to. Ito kasi pang battle tower lang maganda. Ito, pang mga dungeon na Lyca Knights. So, magkaiba silang pang dungeon. Tsaka ito, pwede ko daw ito gamitin sa Lost City. Nabasa ko kasi sa Reddit. So, ito. Ang una nating i-enchant is yung ano ko. Itong armor ko na gagamitin ko lang sa ano. Ready naman to. Ang problema ko, hindi pa nakahanda yung ano nito, enchant nito. Itong sa silver ko. Kasi, hindi pa naman ako magla-Lyca Knight dungeon. Nag-ano pa lang naman tayo. Mag-dungeon lang, mag-ano muna ako. Papatay tayo ng level 5 dragon ngayon. Kasi may nakita akong level 5 dragon, guys. Kailangan ko rin yung skull nun. So, importante yun. Sinave ko talaga siya kasi kailangan ko siya patayin. Saan ba yan? Ito, nakita ko siya habang naggagala. Nakita nyo naman siguro sa clip. Yan, nakita ko siya. So, kailangan ko gawin. Kailangan ko munang enchant. Meron na kasi ako dito yung weapon. Nakahanda na din. Hindi pa to guys yung ano yung iniisip nyo na late game na enchant. Hindi pa guys, kulang-kulang pa to. Ang dami pa tong kulang. Tingnan nyo naman, ang supreme ko lang ito. Supreme fire aspect. Ito lang yung supreme ko. Tapos yung sharpness ko advanced lang. Hindi ako naka-supreme. Pero itong ano na to, pwede na natin sabihin na parang siyang prototype. Kumbaga, ng susunod na maganda kong gagawin na ano. Actually, hindi muna natin gagawin siguro yung sword. Unahin muna natin yung arrow. Kasi yung arrow, tsaka armor ko, baka mas magamit ko palalo eh. Kasi level 5 dragon, for sure, lilipat lang ako nun. So, unahin muna natin tong arrow. Kasi hindi ko alam kung gano'ng karaming XP yung magagamit ko. Mahal kasi. Meron ako dito guys na ano. Tinatawag siyang upgrade potential. Ito, to. Nagbabawas siya ng XP kapag nag-enchant. Hindi ko siya gagamitin sa reason na dito yung final na weapon ko. Kung masasayang lang. Kasi ang hirap guys, ang hirap kung bago nakuha yan. Alam nyo ba ilang parang yung monster na may stars? Nag-hunt lang ako nun. Ang dami kong pinatay nun, doon lang yan nadadrop. Ang hirap. Rare pala yung upgrade potentials. Rare siya. Hindi siya nakukuha ata sa ano eh. Sa villager, hindi rin siya nakukuha sa ano. Bali, drop lang ata talaga siya. Ayun. Dito tayo yan. Wala. Dito wala. Ayan, yan. Yan. Kaya, dalawa lang kasi ganyan ko kaya tinatabi ko. So, hindi ko muna siya gagamitin. Dalawa lang kasi. So, ito muna. Arrow muna tayo. Pero hindi ko alam kung gaano pa mahal ang magagastos ko dito. Arrow. Punta muna tayo sa kabila. Kasi sa kabila ako siya i-enchant. Mag-enchant na tayo ng bow. Actually, napindot ko. Nagkamali ako. Kasi tine-check ko kasi yung natutunan kong enchanting sa Rarecraft
kakapanood ko lang din is yung 1 to 4 method. So, kailangan 1, maglalagay ka ng enchant kagad sa bow mo. Yung pinakamahal dapat yung una mo ilalagay. Kaso nagkamali ako. Ang nalagay ko yung flame kasi ipapalitan ko dapat yung book. Napindot ko yung ano. Nagkamali ako. So, bali may 1 na ako dito. Ngayon, yung 2 is pagsasamahin ko to, tsaka to. So, 10 yung EXP na kailangan. So, kuha lang tayo. Ano siya la guys? Ayusin mo to from highest to lowest. Ganun yung pagkakaintindi ko dun sa pinanood ko. So, ito, 1, 2. Kasi ito, naka 1 na, di ba? May enchant ng 1. So, ito yung 1, 2. 1, 2. So, 1, 2. Tapos, i-enchant mo siya. 1, 2. Tapos, enchant. 18. Medyo mahal. Tapos, 1, 2. 1, 2 ulit. So wala na tayo. Wala na tayong ano, wait lang. 1, 2 ulit. 1, 2, 3, 4. Tapos pagsasamahin mo sila. Nasira yung ano. Nasira yung anvil. Buti na lang madami ako anvil. So, yun yung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Bali, 1, 2, 4. Ngayon, diba? Meron tayo ditong enchant na may 4 na, ano. Ngayon, saka mo siya ipapatong dito. Mas mura kasi siya kapag ginanon mo, guys, compare kapag inisa-isa mong nalagay. Yun yung nakita, yun yung napanood ko. Mas mura siya ng ganito. Kamahalan pa rin, pero mas mura siya ng mas malaking percentage. Wala kasi itong upgrade potential, kaya may kamahalan din. Ito, 4, 46. So, ayan na. Tapos ito yung last natin. Bali, 4 lang ulit, kasi ito lang yung chat na meron ako eh. Range, tapos ano. Ay, kulang na naman. Ang mahal. Kailang ano din ako oh. Nakailang XP to. So, last na ata to. Kasi nga from highest to lowest siya. Kaya mahal nung umpisa. Ngayon, mas mura na to. Ayan. 44. Okay. 44. Doable naman siya, 44. Last one. Okay, 44. 44. So, ito yung ano natin. So, ito yung bow natin. Hindi pa siya perfect enchant, guys. Tandaan nyo, ha. Flame, power 5, strip 4, multi-shot, adept 2, arrow piercing, rapid fire, arrow recovery, unbreaking, range mending. So, bakit ako may arrow recovery? Ay, ba't wala akong infinity? Kasi, gagamit tayo ng diamond tip arrow. So, yun yung purpose ng arrow recovery. Para sa diamond tip arrow. Bilis niya, oh. Hala. Nasira yung ano. Nasira. So, ang ganda niya gamitin kasi ang bilis niya compare dito sa crossbow ko. Ngayon, hindi ko alam kung magkano ang ay, nasira yung ano. Nasira yung dragon nito. Teka lang, palitan natin. So, hindi ko lang sure kung magkano ang aabutin nito kapag yung sword. Mas madami yung sword ko, guys. Ito na yung sword ko. Yung sword ko, dala ko na rin. Ayusin ko na lang din siya ng paano. Hindi ko alam kung i-enchant ko yung sword ko eh. Ito yung precision, guys. Dapat sa ano to eh. Sa bow ko. Kaso hindi siya nagana. So, hindi ko alam. Tignan nyo, 4 na diamond tip yung nalabas sa akin sa isang ano. Pag trinay ko, hindi ko alam kung ilang damage nito. Pero, try natin to sa level 5 dragon mamaya. Titignan natin. Ang bilis niya, oh. Ang bilis ko, diba, humila. Partida, hindi pa ano yan, guys. Wala pang upgrade yung ano ko, archery, oh. Kung mataas yung archery ko, mas mabilis yung bowstring pull ko. Ngayon nyo, matasin ko ng konti yung archery ko. Meron pa naman akong natitirang XP, kaya okay lang. Siguro yung sword, di na lang muna, no? Kasi ang mahal, eh. Okay. Okay.
Ayan. Diba kanina mabilis? Mabilis, oh. Mabilis siya ngayon. Para na akong umarat-rat. Pero full, ano yun? Full, oh, max full ng bow yun. Ang ganda niya, guys. Ang ganda niya. Compare dito sa ano ko. Ito kasi ano lang to eh. Tagal niya, oh. Sabagay, hindi rin naman maximum enchant nito. Pero, yun nga. Mapansin nyo naman, mas mahirap i-unlock tong isa kaysa dito sa crossbow. Tatabi na natin to. Baka hindi ko na to magamit. Tabi lang natin siya. Ko alam kung anong sunod kong i-upgrade. Siguro yung armor na lang. Parang mas makakamura ako sa armor. Armor na lang. Kunin na muna natin yung armor. Tapos, balik tayo dito. Panahon na para mag-retire ng Red Dragon armor ko. Tagal ko din itong ginamit. Pasira na siya. So, sakto lang talaga na papalitan ko. Yan. O, diba? So, guys, balik na tayo. Dito na ako. Balik na tayo sa enchanting. So, nagkamali ulit ako dito na enchant ko yung boots ko nang di dinatadya. Nalagyan ko ng breaking. Ay, teka lang. Di ko pa pala na kita ko magkano to. 11? 11? Ay, 11 dito. 11 ba yung highest ko? 14 siya dito. 11. Okay yan. Okay na. So, unahin natin yung mga core, ano ko, yung mga vitals. Ito, yung Dragon Scale, tsaka ayun nga pala, nagtataka kayo bakit hindi complete Dragon Scale yung armor ko or yung hindi complete TIE Guardian. Kasi yung TIE Guardian, kada isang set nagbibigay ng strength kapag nasa tubig ka and may para kang boost sa tubig. Basta may set ka lang ng isa nito, okay na ata. So, kumuha ko ng dalawa para may strength to ko kung sakaling may tubig. Then, ang ginawa ko sa vital parts, lalo na yung head, tsaka chest, ginawa ko yung dragon set kasi mas makunat sila kaysa sa TIE Guardian. Eh, hindi ko naman kailangan ng hindi ko kailangan ng full force strength kasi masakit naman ako kahit hindi ako strength 4. Masyado nang overkill. Kailangan ko yung kunat kasi may mga mobs talaga. Guys, trinay ko yung Sea Serpent gamit tong armor ko. Ang ganda niyan, kahit ganyan yan. Naka-proc 4 yan. Hindi ako nanalo, guys. Nakipagsuntukan ako gamit yung sword ko. Tingnan mo, ang ganda na Hindi ako nanalo kahit ganyan na yung enchant ng sword ko. Tsaka yung armor ko. Hindi ako nanalo. Ang sakit pa rin. So, kailangan talaga siguro yung advanced protection yung kailangan. Pero gawin muna natin to. So, ganun ulit. 1. Tapos 2. Tapos patong nito. And siguro patong na lang din natin tong last kasi wala naman So, kompleto na to. Meron siyang protection for unbreaking, mending, tsaka aqua affinity. Tapos yung chest naman, 1. Okay, ang mahal. Ang mahal Napalunok ako doon. Mahal pala nun. 120. Tira na yung Tira kagad yung Tira yung anvil sa sobrang lakas. Ito natin ang anvil. Magastos sa anvil to. So, 1 tapos 2. 2. Tapos 2 ulit. Tapos ito na yung 4. Tama? Kasi 1 eh. 1. Mali pala ito. 1, 2. Tama, 2. 22. Mahal Okay, 1, 2. Kaso kulang din ang enchant. So, ito na lang. 9. Oh, mas mura na siya. 9. Okay. Ito. Strength and Vitality 5. Inner Berserk 4. Protection 4. Breaking 3. Tsaka Mending 3. Ay, tsaka Mending. So, next natin guys, yung boots. Ito, nagkamali ako. Nalagyan ko ng breaking kagad. Napindot ko na naman. So, since may 1 na siya, may 1 enchant na, proceed na tayo sa 2. 2.
Tapos, ay tama, tulang. Wait lang, kalma. Tulang. 220, mahal. Buti na madami ako enchant ay madami akong EXP na tinabi. 2, sunod is 4. 4 enchant. Okay, pagsamahin ulit natin to. 10. Kaya pa, meron pa akong mga ano. And, tapos salpak 34, grabe. 34. Uy, sakto. 34 plus tong last. Patong na lang 33. Kung meron akong mas maano pa dito, mas makakamura sana ako eh. 33. So, kailangan ko pa ng isang ano. Mukhang kukulangin ako, guys. Ang dami kasing enchant ng boots eh. Sino mo enchant ng boots ko? Unbreaking 3, Strider 3, Lightweight, Protection, High Jump, Double Jump, Feather Falling, tsaka Mending. Grabe enchant, diba? Dami compare dito sa mga ano ko, ibang parts oh. Yung may legs ko. Ano lang oh, 4 lang. So, 1, enchant. Tapos 2. Okay, 3 lang siya. Medyo mura. 2. Oops, mali. 2. Mas mura ba? Mas mahal. Tama nga yung gano'n. 2. Tapos patong. Last one, 5. Okay. Kompleto na yung enchant natin. Meron tayong Protection 4, Breaking T, Mending Aqua Affinity, Strengthened Vitality, Inner Berserk, Protection 4, Unbreaking 3, Mending. Ayan, dagdagan yung heart ko, no? Dahil yun guys, ano, sa Strengthened Vitality, nagdadagdag siya ng heart depende sa kung gaano karami yung heart mo. So, basta may, ito siya, oh, saan ba yan? Strengthen. Nakuha ko lang din yun eh. Strengthened Vitality, depending on your max health. So, nag-i-increase siya depending on your max health. Tapos ito, Protection 4, Agility 2, Unbreaking 3, Mending. Tapos last one, Unbreaking 3, Underwater Strider, Lightweight Protection, High Jump, Double Jump, Feather Falling, Mending. Diba? Ang galing. Nakompleto ko yung armor ko. Problema yung sword. Hindi ko kaya kompletuhin yan, guys. Kung naubos nga yung ano ko eh. Sumakto lang dito. Oh. Wala na akong any EXP. Naubos lahat. Sumakto lang pala siya. Sakto lang yung sa bow ko. Saka sa armor ko. Hindi pa to yung ano guys ha. Tandaan nyo, hindi pa to yung final na set ko. Kasi kung naka-final set ako, naka-advanced protection ako, tapos ang gamit kong mending is advanced mending, hindi normal mending. Kaya, hindi pa to yung final guys. Pang gagamitin ko lang to para sa dragon. Actually, pwede na tayo pumunta doon sa dragon eh. Kaso, ang problema ko, wala nga akong XP. Parang pang teleport. Ano banda yan? Dali lang natin to. Tapos itong canteen. Okay. Eto. No. Eto. Tapos yung dragon, ay yung diamond tip natin. Yan yung pinakakailangan natin. Yung diamond tip. Hindi ko na rin itong looting ko. Ano to? So, saan yung banda yung dragon? Dito siya sa level 5 drag. Hindi ko alam kung naka-ano sa akin to. Reflection 3. Okay. Mayroong nakamark sa akin na reflection 3. Ibig sabihin malapit lang siya. Ito reflection 3. So doon lang. Malapit lang. Okay. Dapat pala natulog muna ako para pag ginising ko umaga, ano. Tulog na lang tayo dito sa ano. May double jump na ako. Uy, angas.
Penetration. Tutulungan na tayo. Okay. Then, labas natin yung rock. Saan yung rock ko? Saan yung dragon? Dito. So, puntahan na natin. Try din natin sa dragon na madadaanan natin kung meron. Kasi tail yung kailangan kong... Ay, namatay ka agad. Lo, one shot. Namatay ka agad. Sure kung tail to. Kung tail to, ito yung kailangan ko. Ayan, tail. Ano yung kailangan ko? Sakto, may nadaanan pa. So mga ate at kuya, nandito na tayo sa level 5 dragon. So kita nyo yan. Para siyang ano, para siyang sunog. Para siyang sunog pero kuweba niya yan. Hindi ko sure kung level 5 to or level 4, pero kailangan ko kasi ng... Diba sa tower dito? Malapit na bata tayo. So kailangan ko kasi talaga nung skull ng level 5 para sa Dragon Eye. Naghahanap din ako niyan nung last episode kaso wala akong makita. Ito kasi required ng Dragon 5 skull. Wala naman ako makitang patay dito na pwede kong kuhanin na libre lang. Kung meron lang, nagawa ko na sana yan. So yun, gigisingin natin to para magawa ko yung ano ko, yung Dragon Eye ko. Gawa muna tayo kasi hindi ko alam kung ayoko namin ng Google. Baka mamaya malaglag ako dire-diretso dito eh. Wala ko lang makita. Abot naman, di ba? Kailangan ko makasakay kagad kasi baka... Ayun. Panain natin yan. Ayan, start ng boss fight. Antayin na lang natin siya umangat. Ayan, naglalag na ako. Ibig sabihin, pangat na siya. Pag naglalag guys, ano yan? Pangat na siya. Ay, lag. Kaya ako naglalag kasi sisira niya lahat ng block. Tapos lahat ng blocks na yun is sabay-sabay na nalalaglag. Kaya lag. Kaya kailangan ko lumayo as much as possible. Kasi baka mamaya nandun na pala ako sa bibig niya kasi sa sobrang lag. Naglo-loading pa rin ako. Naglalag pa rin ako. Hindi ko alam kung madidisi ako. Ang lag. Ang laki nito. Naririnig ko na yung pakpak niya eh. Ayun na. Hindi ko siya makita. Angat na ba siya? Nagkaano na, nagta-timing na ng tama yung ano ko, pero hindi ko alam kung umangat na siya. May masisira kasi yan eh. Hindi ako pwede sumilip guys kasi baka mamaya eh biglang mag-lag tapos hindi na marito. Okay, lapit tayo konti. Kasi naglo-loading na ulit eh. Nasaan siya? Wala siya dito. So, lumabas siya. Kung saan. Ha? Nasaan siya? Ayoko silipin baka kasi biglang ano eh. Ayan, nakikita ko na. Malabas na siya. Dito siya nag-okay. Tagal niya, ayan ha, nakikita niya. Ayan siya. Laki.
Hindi siya tinatamaan. Limited lang pala araw ko, hindi ko pwede ubusin, hindi ako naka-infinity. Try ko siyang umangat. Laki niya oh. Parang mamamatay siya dito. Palunod, Diyos me. Mukhang hindi ko pa may experience yung mapatay siya. Laki niyan, laki. Siguro stage 5 to. Ayan na, angat na siya. Ang layo naman nito lumipad. Ang problema ko, ayoko sa tubig siya bumaksak eh. Kailangan dito siya pumunta sa akin. Para hindi siya sa tubig. Ano? Pag sa tubig kasi mahirap may loot guys. May hila sa akin mga ano. Kailangan ko tandaan na limited lang yung bala ko. Kailangan ko pa umuwi kapag nangyari. Hindi ko alam kung kaya to ng 50. Ilan ba araw ko? 35 arrows na lang. Hindi ko alam kung... Ayun! Lah! Namatay ka! Namatay ka agad! Namatay ka agad! Feeling ko nabawasan siya ng malaki nung nalulunod siya. Wala, hindi man lang tumagal. Ay, namatay ka agad. Sana babae. Pag babae kasi ito guys, ano, makakuha ako ng Dragonite. Op! Okay, may dragon egg. Nakakuha tayo bronze pero red siya. Bakit bronze? Ayun, no? Tapos kagad natin level 5 ng ganong kadali. Gusto ko puntahan tong nest niya kasi madaming loot dyan eh. Pero ang problema ko, wala akong dalang torch. Madilim dyan eh. Maliwanag siya kasi may ano ako. Pero madaming mobs dito na nag-i-spawn eh. And for sure, hihilahin nila ako. Tulad no, no? Wala siyang ano, no? Walang loot? Bakit walang loot? Hala ka! Ikaw lang yung level 4 dragon na nakita ko na walang loot. Kaya yung chest nito. Baka may level 5 pa dito. Walang loot. Ngayon lang ako nakakita ng level 5 na walang loot. Sa lahat-lahat ng video ng mga napanood ko sa iba eh, laging may loot ng level 5. Bakit yan? Totoo. Walang loot yung level 5. Anak ka ng teteng yan. Sayang yung pagbaba ko. Akala ko may loot. Wala pala akong mapapala dito. Okay, sakto. May dragon dito. Tatry ko nga ulit. Hindi ko kasi alam kung gaano talaga kalakas eh. Kasi nakailang hits lang ako dun sa ano eh. Level 5 eh. Try natin. 1. Oops, dito mama. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ay, mali. 10. 11. 12. Okay, 12 shots. 12 shots. Hindi pa to yung power 5 na bow. Hindi na masama. 12 shots, no? So guys, ano, okay naman yung longbow. Mas maganda siya
compare sa crossbow ng konti. Pero mas gusto ko yung accuracy ng crossbow. Parang hirap kasi tingnan nyo. Ay, hindi. Tumatama pa rin pala. Ano lang talaga ako. Dokling lang talaga ako. Dokling nga. Dokling nga lang ako. Ganun pa rin pala siya. Maganda pa rin. Ay lang. Madali na lang to. Baka ang gagawin ko na lang kasi hindi naman ako masyadong magpa-farm na lang ako. Naghahanap ako ng pwedeng farm. Na-EXP kasi baka next episode palibelin ko na yung sword ko tsaka yung isa pang armor. Makapag-try ako ng iba pa. Hello. Yan, so hanggang dito na lang muna tayo guys. Kita na lang tayo ulit sa next episode. Next episode yung sword naman yung i-enchant natin kasi meron na tayong magandang bow. So next episode sword, medyo mas mahal yun kaya kailangan ko mas mag-grind ng madaming FP. So yun lang muna tayo ngayon next episode. Medyo maikli lang pero sana nag-enjoy kayo. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Kita-kita tayo mga ate kuya sa next episode.